Sa isang nakababahalang insidente sa karagatan ng Gitnaang Silangan, nasangkot ang barkong MV Magic Sea sa isang marahas na pag-atake habang bumabagtas ito sa bahagi ng Hodeidah, Yemen, noong ika-6 ng Hulyo, araw ng Linggo. Sa kabutihang palad, ligtas ang lahat ng 17 tripulanting Pilipino matapos salakayin ng mga hinihinalang miyembro ng Houthi rebelde ang nasabing barko. Batay sa mga paunang ulat, habang nasa International Maritime Route ang barko, biglang lumusob ang mga armadong rebelde sakay ng maliliit na bangkang pandagat. Bitbit nila ang matataas na uri ng armas, kabilang ang mga automatic rifles at rocket-propelled grenades. Agad namang tumugon ang on-board security team ng barko na nagresulta sa ilang minutong sagupaan sa pagitan ng dalawang panig. Sa kabila ng tensyon at panganib ng sagupaan, matagumpay na naitaboy ang mga rebelde at walang nasawi sa panig ng mga tripulanting Pilipino. Agad na ipinaalam ng kapitan ng barko sa mga autoridad ang pangyayari at nakipag-ugnayan na rin ang Philippine Embassy sa Riyadh sa mga lokal na autoridad upang tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga apektadong manggagawa. Patuloy na sinusubaybayan ng Department of Migrant Workers ang kalagayan ng mga Pilipino roon at nakahanda na ring magsagawa ng repatriation procedures sakaling maging kinakailangan. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng patuloy na banta sa mga komersyal na barko na dumaraan sa mga high-risk maritime zones at muling nagpapaalala sa gobyerno ng kahalagahan ng mas mahigpit na seguridad para sa ating mga manggagawa sa ibayong dagat. Habang nangyayari ang insidenteng iyon sa Gitnaang Silangan, dito naman sa bansa ay patuloy ang kontrobersya sa politikang lokal, partikular sa issue ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sinasabing kasalukuyang nasa kustodya ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ipinunto ng ilang kongresistang abogado sa mababang kapulungan na wala ng jurisdiksyon ang pamahalaan ng Pilipinas sa desisyon kung mapapauwi o hindi ang dating Pangulo. Ayon sa kanila, sa oras na maipasok ang isang kaso sa ICC, ito ay nagiging bahagi na ng proseso ng international na hustisya at hindi na ito saklaw ng mga pambansang pamahalaan. Ang mga pahayag na ito ay kasunod ng paghahain ng isang resolusyon sa Senado na nananawagan para sa agarang pagpapauwi kay Duterte. Ngunit ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Don, hindi ito ganoon kasimple, sapagkat ang ICC ay may sariling mekanismo ng hustisya na hindi maaaring panghimasukan ng kahit anong pambansang pamahalaan, lalo na kung ito ay hindi na miyembro ng naturang korte. Hati ang opinyon ng publiko sa usaping ito. May mga nagsasabing dapat managot si Duterte sa mga di umano'y libu-libong paglabag sa karapatang pantao kaugnay ng kanyang kampanya kontra droga. Samantalang ang ilan ay naninindigang isa itong politikal na hakbang laban sa isang dating leader na may malaking impluensya sa masa. Sa gitna ng mga usaping ito, tuloy-tuloy pa rin ang mga reforma sa Administrasyong Marcos Jr., particular sa digitalisasyon ng mga serbisyong pampamahalaan. Isa sa mga pangunahing inisyatibo ay ang pagpapatupad ng Barangay Information Management System o BIMS ng Department of the Interior and Local Government, DILG. Sa pinakahuling tala, mahigit sa 7,083 barangay o 16.9% ng kabuuang barangay sa bansa ang may aktibong access sa nasabing sistema. Ang BIMS ay layong gawing mas mabilis, epesyente at organisado ang pagproseso ng mahahalagang datos sa antas barangay. Kabilang ang talaan ng populasyon, serbisyong pangkalusugan, edukasyon at sakuna response. Hindi lang ito para sa kasalukuyang operasyon. Ayon sa DILG, nasa 11,658 barangay o 27.7% ang na-orient na para sa implementasyon ng sistema at target nitong mapalawak pa ang saklaw sa mga darating na buwan. Ang ganitong mga hakbang ay inaasahang magbubunga ng mas transparent na pamahalaan, mas mababang insidente ng red tape at mas mabilis na pag-abot ng tulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga liblib na lugar. Hindi rin nakaligtas sa tensyon ang ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at China matapos maglabas ng pahayag ang Embahada ng China laban kay dating Senador Francis Tolentino. Bilang tugon,
Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador Wang Shilian upang iparating ang formal na pagkabahala ng pamahalaan sa mga naturang pahayag. Mariing iginiit ng DFA na isang demokratikong bansa ang Pilipinas at iginagalang nito ang kalayaan sa pagpapahayag. Ayon sa ahensya, bahagi ng tungkulin ang mga mambabatas tulad ng mga senador ang magsalita, magsiyasat at magbigay ng opinyon sa mga isyong may kinalaman sa pambansang kapakanan. Kabilang na ang mga aktibidad ng mga banyagang bansa sa pinag-aagawang karagatan ng West Philippine Sea. Binigyang diin din ng DFA ang importansya ng separation of powers sa ating sistema ng gobyerno. Isang prinsipyong kailanman ay hindi dapat pinakikialaman ng mga dayuhan. Ang nasabing hakbang ay tinanggap ng ilang sektor bilang isang matibay na paninindigan para sa soberanya ng Pilipinas. Samantala sa kampanya laban sa ilegal na droga, iniulat ng Philippine Drug Enforcement Agency na umabot na sa 30 bilyong piso ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando sa unang 6 na buwan ng taon. Kabilang sa mga nasabat ay malalaking halaga ng shabu, marijuana at ecstasy. Ayon kay Attorney Joseph Frederick Calulot, tagapagsalita ng PDEA, ang mga tagumpay na ito ay resulta ng mas agresibong operasyon, mas malawak na intelligence network, at mas mahigpit na koordinasyon sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Ang naturang aksyon ay bahagi ng mas pinalawak na kampanya sa ilalim ng Bagong Pilipinas program ng administrasyon. Gayunpaman, aminado rin ang PDEA na malayo pa ang tatahakin sa laban kontra droga, lalo't patuloy pa rin ang pag-usbong ng mga bagong modus at teknolohiya ng mga sindikato. Kaya't hinihikayat pa rin ang publiko na makiisa, magbigay ng impormasyon, at makibahagi sa laban para sa mas ligtas na lipunan. Sa mga balitang ito, muling na ipapakita ang malawak na hanay ng mga isyong kinakaharap ng bansa. Mula sa seguridad ng mga Pilipinong manggagawa sa ibayong dagat, hanggang sa mga isyu ng hustisya, digitalisasyon, diplomasya at kriminalidad. Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw ang isang bagay. Ang patuloy na paggalaw ng bayan ay hindi hihinto hanggat may mga Pilipinong handang tumindig, makialam at magbantay. Ito ang kabuuang ulat sa channel ng John D. TV. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pakikinig hanggang sa muli at kita-kits tayo sa ating mga susunod pang videos.